So hello no, inaanyayahan ko ang lahat no na kung gusto nyong bumalik sa Panginoon or bumalik na kayo sa Panginoon, ngayong araw na ito, oras na ito, hindi natin alam kung ano ang mangyayari mamaya o bukas kung ipagpabukas pa natin. Marami ang pagbabago. Gawin na natin ngayon ang gusto natin gawin bukas kung pwede naman natin gawin ngayon. Kasi hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Ang pagdating ng Panginoon ay parang isang magnanakaw sa gabi na biglang darating na hindi mo na mamalayan. Ang sabi ng ating Panginoon Kristo is maghanda tayo lagi. Kasi hindi natin alam kung kailan babalik ang Diyos. Kaya bumalik na tayo sa ating Panginoon ngayong oras na ito. Huwag na nating ipagbukas pa kung pwede nating gawin ngayon. Ayon doon sa parables na sinabi ng ating Panginoong Kristo. Yung isang hari, may isang handa, nagpahandaan siya, may handa. Tinawag niya ang kanyang alipin at inutusan niya ang kanyang alipin na pumunta doon sa isang nayon o isang village upang tawagin na yung mga tao doon upang dumalo sa handaan. Pumunta ang alipin ngayon doon at tinawag isa-isa ang bawat tao. Bawat tao na sinasabihan, anong sabi ng ibang tao doon? Pasensya na, may nabili akong lupa, hindi mo na ako makadalo. Pasensya na, kasi bago lang ako ikinasal. Pasensya na, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Maraming dahilan at hindi sila dumalo. Ang sabi ng hari, pumunta ka doon sa bawat sulok, tawagin mo doon yung may mga kapansanan. Tinawag niya yung may mga kapansanan at dumalo. Ito ang pangyayari o nangyayari sa atin ngayon. Ito ang nangyayari sa atin ngayon. Maraming mga tao na tinawag ng Panginoon pero tumatanggi. Bakit? Busy sa kanilang mga trabaho, busy sa kanilang mga negosyo, busy kasi bago silang kasal, busy kasi nag-aalaga ng mga anak, busy kasi may inaatupag na anumang mga bagay, busy kasi ganito, ganyan. Dumating ang araw na biglang darating ang Panginoon sa bawat buhay ng tao. Surpresang darating ang kamatayan sa kanila. Anong mangyayari sa mga taong ito? Dahil lahat tayo patungo sa Panginoon. Haharap tayo po judgment. Lagi nyo pong buksan ang isipan nyo. Tinawag ng Panginoon yung may mga kapansanan, yung mga ilo, bakul, or ano pa man yun. Yun yung mga lumapit, nangangahulugan yun. Yun yung mga taong walang-wala. Kasi ayon nga sa kasulatan, pinili ng Diyos ang mga tao na mahirap upang sila ay makapagpamana sa kaharian ng Diyos. At yung alipin na inutusan ng Panginoon, yun yung mga taong evangelist, missionaries, pastor, church leader, mga ngaral. Nagpipreach sa salita ng Panginoon, tawagin niyo itong mga taong ito. Kung sino yung lalapit, sino yung babalik sa Panginoon, yun yung maliligtas. Kasi nga ang sinabi sa kasulatan, many are called but few are chosen. Marami tayong tinawag pero pipila lamang ang pinipili ng Panginoon. Yan ang mangyayari. Gaya doon sa sinabi. Dito sa kanyang right hand, yun yung mga karnero. Yun yung mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Mga bumibisita sa mga nakulong. Yung mga nagbibigay ng damit sa mga mahihirap na walang damit. Nagbibigay ng mga pagkain sa mga walang pagkain. At dito naman sa kanyang kaliwa, ito yung mga kambing
nangangahulugan na ang mga tao na suwail, sumusuway sa Panginoon, hindi sumusunod sa Panginoon. Mga taong nagiging sakim, nagiging makamundo, nagiging kumbaga kontento sa kanilang buhay sa mundong ito. Hindi nila inaakala na may pangalawang buhay after death. At sinabi ng Panginoon dito sa kanyang kanan ng mga karniro, mga matuwid, tanggapin niyo ang kaharian na ipinagmamana ng aking Ama para sa inyo. At kayo sa aking mga kaliwa na mga kinukurs ng Panginoon, doon kayo sa apoy na hindi namamatay, sa impyerno, sa kaparusahan. Doon magsitangis kayo at magkakagot yung mga ngipin nyo. Ganyan ang mangyayari. Kaya nga inaanyayahan ko kayo, huwag niyong sayangin ang buhay na ito. Ang oras na ito na may pagkakataon pa. Huwag niyo nang ipagbukas pa ang pagbalik sa Panginoon. Ang pagbalik ninyo sa Panginoon. Pagsisisi sa mga kasalanan, pagtanggap sa Panginoon sa buong puso. Huwag niyo nang ipagbukas pa. Kung pwede namang gawin natin ngayong oras na ito. Huwag niyo nang sabihin, mamaya ng alas 7 kasi may gagawin pa ako. Samantala ngayon is alas 6:38. Hindi mo alam. A minute from now, hindi mo alam baka bigla ka babawian ng buhay. Maraming mga tao na ganyan na ang kamatayan surpresang dumating sa kanila na failed or bigo sa pagsisisi sa kanilang kasalanan o bigo sa pagbalik nila sa ating Panginoon. Bigo. Kaya do not do the same mistake, no? Huwag niyong gawing uli yung pagkakamali ng iba na ang kinahahantungan ay pagsisisi na walang hangganan. Gawin na natin ngayon. Bumalik tayo ngayon habang may oras at panahon pa. So hanggang dito na lang, no? Maraming salamat and God bless everyone.